Kasi bakit? Meron siyang constant communication sa Panginoon. Meron siyang relationship sa Panginoon. Hindi ba pwedeng wala? Kasi nga, titiwala nga siya doon sa prophecy sa kanya na ikaw ay iaangat ko at luluhod ang iyong mga kapatid mo. Meron siyang pagtitiwala sa Panginoon dahil kilala niya ang Panginoon. Kilala niyo po ba? Kilala po ba natin ang ating Panginoon? Kung kilala mo ang Panginoon, lahat na nangyayari sa buhay natin, hindi magiging masakit. Yes, meron ng time na talagang masakit, nawalan ka ng mahal sa buhay. Pero advantage o good thing sa mga anak ng Diyos is na-accept natin agad kasi alam natin may magandang layunin ng ating Panginoon. Pag may nawalang bagay sa atin, walang ka ng trabaho, na-accept mo agad kasi bakit? Alam mo hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Amen? Kung ikaw ay mayroong personal na relationship sa Panginoon. Ang mga paghihirap na karanasan na pagtataksil at kahirapan ay hindi nasasayang. Ginagamit ito ng Diyos upang hubugin ang ating pagkatao, magturo ng mga aral, at ihanda ang bawat isa para sa isang mas dakilang layunin gaya ng pagdurusa ni Jose na humantong sa pagliligtas ng marami noong panahon ng taggutom. Ibig sabihin po pala, kung meron tayo pinagdadaan ng masakit, mapait, hindi magandang karanasan sa buhay natin, ito po ay may kahulugan ng pagtuturo sa atin. Maaaring tinuturuan tayo na ma-develop yung ating personality. Maaaring tinuturuan niya tayo na meron siyang bagay na gustong mabago sa iyo. Alam niyo, istorya, ikwento ko na lang po yung sarili ko, huwag na naman po ibang tao. Ako na lamang po. Ako po ay dating, nung ako po ay nagtatrabaho sa digital, naikwento ko na to sa ibang mga kasama ko sa nagra-ride. Nung ako po ay nagtatrabaho sa digital, sino pa nakakaalam dito ng digital? Yun, may telepono. Ako po ay technician, computer technician po ng digital. Binili na po yan ng smart, ng PLDT. No? Ang tingin ko sa sarili ko doon, pag ikaw ay may magandang trabaho, stable ka na. Pag ikaw nakapagtrabaho sa Globe, sa PLDT, sa mga malalaking kumpanya, ang feeling ko, stable ako. Yung tipong iba ang tingin ko sa sarili ko. Parang gano'n. Ang Diyos pala ay gusto akong baguhin sa gano'ng aspeto. Pag nakakita ako, may sasakyan ako, may service po ako kasi kung tama raw FX on. Bago yun, tama raw FX. Pag nakatama raw FX gano'n, parang iba ang dating sa'yo. Pero walang mo aircon yun. Dati yun eh. Power steering. Bro, power steering. Walang power steering noon, power steering. Pero iba ang tingin sa'yo pagka may service ka ng gano'n. Pag nakakita ko ng isang pamilya nakasakay sa motor, may anak, may asawa, may dalawang anak na nakaangkas, tsaka yung tatay yung driver. Sabi ko sa misis ko, alam mo tingnan mo yung tatay na hindi nagigising. Kasi pero mo ilalagay niya sa kapahamakan, sa bingit ng kamatayan, yung kanyang buong pamilya. Lumabas po sa bibig ko yun. Kasi feeling ko, hindi dapat nila ginagawa yun. Parang feeling ko parang hindi yun ang panuntunan ko. Huwag mo ilagay sa bingit ng kamatayan yung pamilya niyo. Alam mo, dumating, tinuruan ako ng Panginoon. Dumating ang time na nabili ang digital, na wala ang aking sasakyan, nawalan ako ng trabaho. Nakita ko po sa sarili ko, nakasakay kami isang pamilya sa isang motor. Angkas ko yung dalawang anak ko, angkas ko ang asawa ko, pinaabutan kami ng ulan. Sabi ko na lang sa anak ko, sarap maligo sa ulan. Pero deep in my heart, alam niyo po, iiyak ako. Ganun magturo ang Panginoon. Isang beses lang siya magtuturo sa iyo, pero sinabi ko sa iyo, matatandaan at matatandaan mo, hindi mo makakalimutan. Amen. Kaya nung simula nun, yung makakakita ako ng mga nakasakay sa motor, sabi ko, Lord, ingatan niyo po sila. Kasi bakit? Wala silang ibang mode of transportation. Yun lang ang meron sila. Tama? Dapat maging mapaunawain tayo. Ibig sabihin, yung mga nangyayari sa buhay natin, pangit yan na nangyayari, pero may tinuro ang Panginoon sa akin na kailanman hindi ko makakalimutan. Meron pang istorya sa buhay ko na ako po ay sa aspeto naman po ng katapatan o integrity. Nung ako po ay nasa digital, free kaming mag-request ng kahit ano.
Request ng bond paper, request ng mga office supply, no? Alcohol, bond paper, ink ng printer. Pwede kami mag-request. Gasolina, may allowance kami monthly. Kaya laging full tank yung aking sasakyan. Inuuwi ko ang lahat ng pwede kong i-request. Kahit carbon paper. Aanin ko yung carbon paper sa bahay. Inuuwi ko yun. Kasi bakit? Ang pananaw ko sa buhay ko, may budget naman para sa ano yun, sa department. Hindi ko naman nagagamit yun eh. Nire-request ko rin para may maiuwi ako sa bahay. Ganon kami nun. Kurap kami. Kurap ako. Pero nung time na binago ako ng Panginoon, alam niyo po, dumating sa punto ng buhay ko na meron akong nabiling bike. Mahilig po kasi ako mag-bike. Ang hobby ko po noong ako'y kabataan yung downhill bike. Downhill bike yun yung iakyat mo yung bike mo sa taas ng bundok, tapos bulusok ka. Yung mga bike na yon ay nagkakalaga po ng mga 100,000 pataas. Meron po nagbenta sa akin na binenta lang ng 30,000 yung bike. Binili ko po agad. Good thing, ang buti ng Diyos, nung binili ko po yun, nagpa-blatter ako sa barangay. Para kung merong maghanap maghabol, ito ay naka-blatter. Lumipas ang isang linggo, ginagamit ko yung bike, hindi ako mapakali. Sabi ko, parang may kumukurot sa akin, baka ito may meron ng may-ari, baka ito ay nakaw. Kasi bakit? Ang mura eh. Halaga lang ng isang pyesa yun, 30,000. Alam niyo po, pinost ko po yun sa Facebook nung wala akong tinanggal doon sa bike na yun. Hanggang sa kami nagkakandak ng, ako po ay nasa network marketing at that time, nagkakandak po ako ng seminar, may tumawag po sa akin, bibili ko yung bike, pupunta na ako dyan, saan ba kayo nakatira? Sabi ko, teka lang nga, pagkatapos ko mag-talk, tsaka tayo mag-usap. Pagkatapos ko mag-talk sa Chowking Balagtas, bro, tapos na ako mag-talk, pumunta ka na sa bahay. Sige, pupunta na ako sa kayo nakatira, sa Panginay, Balagtas, Bulacan. Pumunta na kami doon. Pumunta na sila. Ako ay pag nagkatagpo kami sa bahay, tinitingnan yung bike. Sabi niya, bro, sige, bilhin ko na yan. Bro, pwede ba? Lalabas lang ako, bibili ko lang ako ng pera, mag-withdraw lang. Sige ka ako, bro. Pagbalik, bro, pwede ba testingin mo yung bike kung gumagana? Paglabas sa bahay namin may kanto. Sige ka ako, testingin mo. Ang tinesting ko, paglabas ko sa kanto, bumungad sa akin pulis, dinampot ko ako. Sabi sa akin ng pulis, bro, nakaw yung bike na nabili mo. Sabi ko, yari na. Ngayon, dinala kami sa presinto. Pero sabi ko, may naka-blatter naman po yan. Tinignan sa barangay, naka-blatter na. Inabot kami ng madaling araw sa munisipyo para ayusin yung mga papel. Ang sabi ko dun sa may-ari, bro, nakita mo naman wala akong binago. Kung yan ay intention yung magkapera ako at ibenta yan, ipa-parts out ko yan. Kasi mas malaki kikitain ko, may pa-parts out ko yan. Tsaka hindi mo na makikita yan. Pero dahil, kaya ako pinost yan kasi may alam ko meron nagmamayari nito na hindi ako, na ito ay baka nakaw. At ikaw nga yun. Sabi ng may-ari, nga, ito nga. Alam ko naman na hindi mo intention kumita o ibenta yun. Alam niyo po, nung nagkaayos, wala naman akong binayaran, kinuha nila yung bike. Yung nga lang, ibinayad sa akin, dun sa nagbenta sa akin, yun na lang ang papawiin ko. Alas 11, alauna na madaling araw, pauwi po ako from police station, pauwi ng bahay. Habang ako ay nasa Panginay, may nagbabatuhan mga kabataan. Dala ko po yung bago kong Civic, Honda Civic. Honda Civic, FD, bro. FD. Brand new. Nung ako po ay yung brand new na yun, noong that time, yung Honda Civic, ang meron lang nun mga presidente ng kumpanya. Iyabang ko nun eh. Pero mapapark ako sa digital, brother. Tinatanong ko, kanina yung Honda Civic, nandiyan ba si VP, nandiyan ba si Vice President? Hindi po, kay Chris po yan. Ha? Paano naka-Honda Civic yun? Yabang ko nun eh. Alam niyo yung Honda Civic na yun, pauwi ako from police station sa Panginay, bigla may nag-aaway, nagbabatuhan. Nabato yung windshield ko. Basa. Punta ngayon ako sa barangay. Sir, may papablatter ako. Di ba tapos ka na? Hindi po, nabato po yung windshield ko. Basag. Ang malas mo. Liga, habulin natin. Hinabol po namin yung mga kabataan nagbabatuhan. Nahuli naman po.
Nung time na yun, gusto kong manakit, pero di ko magawa. Pero nung time na yun, gusto ko talagang manakit. Kasi bakit? Nabasag po yung windshield, magkano yun? Diba? Ang mahal nung umuwi ako. Lumong-lumo ako. Sa isang gabi na nangyari yun, hindi ko alam kung gagawin ko, hindi ako makausap ng misis ko. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Bakit nangyari sa akin? Kasi yun yung time na gusto ko nang magbago eh. Yun yung time na yun. Sunod-sunod na nangyari sa buhay ko. Puro pangit nangyari. Alam mo yung biglang pa naalala ng Panginoon? Kaya nabasag yung windshield mo. Kasi meron kang kinuha na hindi sa'yo. Hindi ka naging tapat. Noong time na yon, gusto pala ng Diyos na ako ay baguhin, maging tapat sa lahat ng bagay, malaki o maliit. Ano Lord yung kinuha ko? Hindi ko na po kukuhaan yung mga, hindi na po ako magre-request sa company, hindi na po. Hindi yun. Naalala niyo na nagsiseminar ako? Di ba alam niya sa Chowking, pagka nagsiseminar may whiteboard. Ano makikita niyo sa whiteboard bukod sa markers, bukod sa pang-erase? Sige, yes. Ano mga nakadikit sa whiteboard minsan? Di ba may nakadikit doon yung sabitan, nakasanction? Saan ginagamit yon? Sa mga window, sa mga maliliwanag na bintana nila para sa sabitan ng pantakip. Kumuha po ako ng 2 noon. Bago ko bumaba. At sa ko dinikit, bakit ako kumuha? Kasi ididikit ko sa kotse para pagka mainit, meron akong pantabing. Naalala ng Panginoon. Sa pool. Bumatak sa isipan ko. Yung iniingatan ko, yun ang nabasag. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Minsan lang magturo ang Panginoon, pero siguradong tatatak sa inyo. Pero hindi rin nagtatapos, bumawi ako. Kinabukasan, hawak ko yung 2 na yun sa bulsa ko. Punta ako ng Chowking. Sir! Sabi ko sa crew, si CR lang ako. Sir, may CR po dito. Hindi, gusto ko sa taas. Sir, sarado po ron eh. Hindi nga gusto ko sa taas. O sige po, bahala po kayo. Punta ako sa CR, sarado yung seminar room, madilim. Unti-unti kong binuksan yung seminar room, tingin ako. Tsaka po, itidikit doon yung 2. Balik, baba. Praise God. Pumasa ako sa testing ng Panginoon. Simula na natuto namin naging tapat sa lahat ng bagay. No? Yung tipong merong maliit na sumobra sa iyo, babalik mo. Minsan bumili ko sa Virginia, sumobra yung suklit, 5 piso. Nakauwi na ako sa bahay. Alam mo ginawa ko? Namasahe ko papunta sa bayan ulit, binalik ko yung 5 piso. Sobra po yun. Antayan niyo pa, okay lang, sige. Nadalata ako. Alam niyo po lahat na nangyayari sa buhay natin, merong purpose para ikaw ay hubugin, para ikaw ay may matutunan. Tama, di ba? Amen. Kasi kung hindi mo mararanasan yan, kung hindi mo mararanasan yung mga bagay na yan, hindi mo matututunan in preparation sa magandang buhay na ibibigay sa inyo ng Lord. Gusto niyo pa ng kwento? May oras pa naman ako, na? Ako, puro kwento lang naman ako. Kwento, walang kwenta. Alam niyo po, ito ay connection dun sa lahat na nangyayari sa atin. May connection pala. Ang Diyos lang nakakaalam. Kailan lang, mga ilang buwan na nakakalipas, yung tauhan namin na si Sean, siya po ay resign na sa, ang tawag dito, sa KFC. Pagka-resign niya, may nangyaring nakawat. I'm sure mayroong nakapanood dito sa inyo. KFC bypass. Yung pinalita na ng nilooban yung KFC at kinuha yung buong bowl. Nabalita po yan sa ABS-CBN. At isang tinuturo doon, yung aming tauhan na si Sean. Dahil kamukha daw niya. Pinakita yung tsura, yung video. Pero ang tangkad may edad niya. Alam niyo po, kinasuhan, may dumating na sabina kay Sean. At siya raw ang tinuturo na isa sa mga kumuha. Ang kailangan niya ay mag-submit ng counter affidavit. At kailangan niya patunayan na hindi siya yon at nasan siya ng mga oras na yun. Madaling araw 2 o'clock nangyari. Yung time po na yun, nasa bahay yung tauhan po namin, doon natulog sa bahay namin. Pero ginising ng anak ko si Jana para bumalik ulit sa garahe. Kaya lang nung time na yun, yung camera namin hindi gumagana. Yung camera namin sa garahe. Ang kailangan lang namin maibigay na patunay ay yung mga oras na yun, nasaan siya.
para isang malaking ebidensya na wala siya dun sa nangyaring nakawan. Alam niyo lahat, hindi gumagana. Wala kaming record. Kasi bago dumating yung sa PINA, isang buwan na bago niya nalaman. Yung mga camera namin, natabunan na yung dating record. Natabunan na. Yung kapitbahay namin, sira. Yung kay Kapitan, wala kayong record, sira sa buong Villa Juliana. Sabi ko, yari tayo, wala tayong bibigay na ebidensya. Yun lang daw ang pinakamatibay na ebidensya pwede niyang isabit. Alam niyo, sa kabutihan ng Panginoon, meron kami isang camera na sira. Matagal nang sira. Bago pa magbagyo, nasira na yun. Sabi ni asawa ko, yung isang camera, baka may record yun. Tingnan natin. Ako pilit ako ng pilit. Wala nga, matagal nang sira yun eh. Hindi yung magre-record kasi wala na. Matagal nang sira. Nung pag-check niya nung kanyang apps sa camera, di ba meron doon screenshot kung kailan yung huling record niya, yung date, October 20, September 22. Doon huling namatay yung camera. Nangyari yung event, nangyari yung pagnanakaw, September 23. Nung nakita ko, oo nga no, baka may record yun. Yung huling hindi, ang huli pala, September 26, yung huling nakalagay. Nangyari yung yung pagnanakaw, September 23. Binaklas ko yung camera. Sana gumana. Gumana. Nakita ko yung record. Nakuha namin video nung pumasok siya ng 11 o'clock ang gabi sa garahe at lumabas siya ng 8 o'clock ng umaga. Nag-submit namin yung video sa abogado. Alam mo, tuwa ako sa Panginoon. Kasi bakit? Imposible. Pero lahat pala yun, ipinepare ng Lord, o masisira ka ng ganitong date. Kailangan masira ka ng camera. Kasi may purpose. Imagine ninyo, talagang saktong-sakto yung date ng pagkakasira ng isang camera na yun para ma-provide yung pangangailangan ng bata sa abogado. Yung minsan tinitingnan na natin na pangit, may purpose pala. Amen? Amen. Pwede mo pala natin ng Panginoon. Amen. May layunin ng Panginoon. Kagaya po kay Joseph, lahat na nangyari sa kanya may layunin. Pangatlo, yung pagpapatawad at pag-asa. Ang tugon ni Jose sa isang modelo na radikal na pagpapatawad at pag-asa, pinalaya niya ang kanyang sarili at ang iba mula sa pait ng kalooban. Nagbibigay daan sa pagpatupad ng plano ng Diyos, nahamon din tayo nito na magtiwala sa hindi nakikitang pagkilos ng Diyos sa gitna ng ating sariling pagsubok. Noong time na yon, nung nakita niya, nung si Joseph na namumuno dun sa nagmamanage ng mga pagkain sa Egypto, nakita niya yung mga kapatid niya na bumibili. Alam niyo nangyari sa kanya noong time na yon, mababasa natin, umiyak siya doon. Di ba? Umiyak siya noon kasi nakita niya yung mga kapatid niya. Siguro maaaring, sabi niya, natupad, ito na yung plano ng Panginoon. Hindi siya nagalit. Tama? Pero karamihan sa atin, lalo sa pelikulang Pilipino, pag ikaw nakita ko, at ako'y matamuloy na luluhod ka. Tama? Bigil na bigil. Luluhod ka sa putik. Pero si Joseph hindi. Umiyak siya. At sobrang gusto nga niyang yakapin yung mga kapatid niya. Pinigilan niya kasi may magandang plano pang Lord. Diba? May karugtong pa. Pero tayo ba? Pag sa mga gumawa sa atin ng masama, gumawa sa atin ng mga pangit, ano ay ginagalit natin? Papatawad ba tayo? O gaganti muna tayo tsaka na tayo magpatawad? Diba? Kung makikita natin yung pagpapatawad at pag-asa na kasi umaasa pa rin si Joseph sa magandang plano ng Diyos. Kaya nakuha niya rin magpatawad. Mahal na mahal niya ang mga kapatid niya. Mahal na mahal niya. Hindi lang mga kapatid, kundi yung mga ibang tao. Minsan sa atin gusto natin na i-please ng lahat ng tao. Yun parang gusto natin gawin palagi yun. Gusto natin kinagigiliwan tayo, di ba?
Gusto natin, yung mga tao giliw na giliw sa atin. Pero paano pag kami ginawa siyang pangit sa iyo? Ganun pa rin ba magiging approach mo sa kanila? Hindi na, di ba? Naiiba. Kaya nga, ang buti ng Diyos kasi minsan nagpipray ako, Lord, salamat dahil ikaw hindi ka katulad ng tao. Kasi ang tao marupok. Sabi ko, kahit nga magulang mo, kahit nga kapatid mo, kahit nga anak mo minsan nakakagawa sa atin na kinasasakit natin. Pero ang Diyos never. Kaya Lord, lagi ko prayer, Lord, salamat dahil hindi ka katulad ng tao. Wala tayong ibang masasandigan. Pag dumating na yung pinakamabigat na problema natin, walang iba kundi ang Panginoon. Kasi ang tao, bakit kagaya din natin yan, nasasaktan, mahina, di ba? So parang si Joseph, wala siya ibang sinandigan kundi ang ating Panginoon. Sa time na dumating sa kanyang mga pagsubok, wala siya ibang tinatawagan siguro kundi ang Panginoon. Ha? Gusto natin lagi tayo kinagigiliwan. We cannot please everybody. Naniniwala kayo doon? Amen. Mahirap i-please ang tao. Hindi po natin mapiplease. Lahat merong makikita sa iyo na pangit naman. Maganda ang bahay, ganito naman yung pintuan. Maganda nga ang sasakyan, hindi naman kayo kasya. Tama, di ba? Ang lahat may masasabi eh. Kabili ka ng magandang bagay, may masasabi pa rin hindi. Maganda. Likas ng tao yun. Amen? So, ano niya yung istorya ng kalabaw? Istorya ng kalabaw. Ayun ba alam to? Merong mag-ama. Mag-ama. Naglalakad. Pauwi na sila sa bahay. Dala niya yung kalabaw nila. Habang sila yung naglalakad, tatlo, nadaanan sila ng bubukan. Sabi, ito naman itong mag-amang ito, may kalabaw, ayaw sakyan. Narinig ng bata dati. Napa, may kalabaw tayo, ayaw sakyan. Sige, sasakay ako na. O, hindi lakad sila. May nadaanan naman sila mga babae. No? Kita mo itong tatay ito, walang awa sa anak. No? Siya nakasakay yung anak. Naglalakad. Narinig ng tatay. Sinakay yung anak. No? May nadaanan na naman sila. Itong anak na ito, matanda na yung tatay. Hindi na naawa siya, nakasakay. Ano ang ginawa? Sumakay silang parehas. Yung kalabaw, hindi naman ganun kalakihan eh. Maliit lang. Nung napagdating nila sa ibang baryo, sabi ko, wawa naman yung kalabaw, ito talagang dalawang to. Kita mo kaliit-liit yung kalabaw, sasakyan yung dalawa, narinig ng mag-ama. Anong ginawa ng mag-ama? Kinarga yung kalabaw, hindi. Sabi doon sa kalabaw, sige, umuwi ka na nga. Nainis yung tatay, umuwi na. Umuwi yung kalabaw, turuan. Umuwi. Ibig sabihin, you cannot please lahat. Hindi natin mapiplease ang tao. Lahat mayroong masasabi at makikita sa yung pangit. Pero hindi yun ang kwento. Tuloy-tuloy natin yung kwento. Yung kalabaw nahulog sa balon. Kasi may balon eh. Siyempre, bata pa yung kalabaw, nahulog. Nakita ng mga kabataan, naku, patay kang kalabaw ka. Kawawa ka naman. Paano kung makakalis dyan? May ahon ba yung kalabaw? Malit lang yung butas? Hindi. Ano mo sabi ng mga kabataan? Ikatabunan natin. Kumuha ng pala. Hukay. Tabon. Hukay. Tinabunan. Kasi gusto nilang ilibing yung pati. Mga kabataan ganun eh. Hukay. Tabon. Alam mo ginagawa ng kalabaw? Umabagsak yung mga lupa sa likod ng kalabaw. Alam mo ginagawa? Habang tinatabunan siya, pinapagpag yun. Hukay. Tabon. Pagpag. Ayos, bakit cute? Ano niya nangyari? Kakahukay, kakatapon, kapapagpag, nakaahon ko yung kalabaw. Yay! Yung mga lupa na lumalaglag sa kanya, yun yung mga problema ng buhay. Na sa tingin ko parang ang pangit, mababaon na ako dito ng buhay, dito na ako mamamatay. Pero anong ginagawa ng kalabaw? Ipagpag mo lang, tapakan mo, makakaahon ka. Tama? Kasi bakit nakatuon siya? Gusto niya makaahon. Amen? Kaya pala parang natin Panginoon. We cannot please everybody. Lalo na yung mga discouragement na ganyan. Alam niyo, ito yung isang makapangyarihang paalala sa atin ng Panginoon.
sa atin na kayang baguhin ng Diyos ang ating mga pinakamalalim na karanasan o paiktungo sa makabuluhang tagumpay upang maisakatuparan ang kanyang dakilang plano at kabutihan. Lahat na nangyari ay para sa ikabubuti natin. Sumunod sa plano ng Diyos at magpasalamat sa hinaharap. Ngayon, bago magtapos, sige tuloy po natin yung palakpak natin. Tatapos po ang bagong taon, ang taon na to. Ano ba yung pinaghahandaan natin? Ano ba yung tinitingnan natin? Tinitingnan natin yung susunod na buwan. Pero maaari pa sigurong tingnan muna natin yung mga nangyari sa atin ngayong taon na to. At alalahanin natin, mag-reflect tayo, baka mayroong gustong ipakita ang ating Panginoon. No? Kadalasan nakapokus tayo lahat sa sa mga kaabalahan sa season na to. Mag-reflect tayo, baka mayroong gustong ituro sa atin ng Panginoon. Lahat na nangyayari sa atin, merong layunin na maganda ang Panginoon para sa ikabubuti natin. May purpose. Yung pangit na nangyayari ay nagiging maganda pagdating ng tamang panahon. Sabi ko nga yung mga discouragement, yung mga curse na nangyari sa iyo noon, in the future, ay magiging blessing sa iyo. No? Lalo na pag ikaw anak ng Diyos, ang mga bagay na pangit na nangyari sa iyo, ginagamit ng Diyos para mapapurihan siya. For example, lahat na nangyari sa akin, marami akong kwento. Ilan lang yung sa kwento ng buhay ko. Nung ako ay sumunod sa Panginoon, lumakad ng tama sa Panginoon, nag-EGR ako. Ang dami kong kwento ng mga istorya ko. Kaya sabi ko, yung dating Chris patay na yun. Hindi na ako yun. Kasi tunay na pag ikaw na born again, dapat alam mo sa sarili mo, ikaw yung bagong Chris. Hindi na yung dating Chris. Tama? Kaya masarap magkwento ng dating ikaw Hindi ako nahihiya. Kasi bakit? Hindi naman ako yun Dating Chris yun. O ngayon, alam niyo na kung bakit ang mga chismosa gusto pinag-uusapan yung ibang tao, di ba? O huwag mo na ikwento yung ibang tao, ikaw na lang yung dating ikaw. No? Lahat na nangyayari sa atin ay merong layunin ng Panginoon. Amen. Amen? Dito po ako magtatapos sa kwentong ito. May isang kaharian. Isang kaharian. At yung hari may anak na prinsesa. Yun nga lang, matanda na yung prinsesa. Kailangan mag-asawa maghahanap siya ng mapapangasawa. Siyempre, ikaw bilang hari, gusto mo siyempre mapapangasawa ng iyong anak ay isang matipuno, makisig, matapang. Di ba? Atapang nga tao. Atapang nga tao. Kaya sabi nung hari, pinatawag lahat ng mga makikisig. Pinatawag ko kayong lahat. Kasi gusto ko maghanap ng isang makisig, matatag, matapang na mapapangasawa ng aking prinsesa. Napakaganda ng prinsesa. Siyempre, gusto na. Sigawan lahat ng mga lalaki. Ako! Sa ako dun. Ako! Prinsesa. Joke lang to. Ngayon. Sige, milera kayo dyan lahat. Sa isang kondisyon. Kailangan mapagtagumpay nyo yung ibibigay ko sa inyong pagsubok. At kung sino man ang magtagumpay, siya mapapangasawa ng prinsesa. Sigawan yung mga sige, kasi feeling nila matapang sila. No, alam niyo sa kaharian, di ba may mga ilog dyan? May cover yung ilog. Tinanggal yung cover. Alam niyo, nakita doon sa ilog? Ano nga nakita nila? Buhaya. So, ibig sabihin nun palang may blood control na. Ang daming buhaya! Ang daming buhaya pala. Ibig sabihin, noon pa lang pala, may issue ng ganun. Daming buhaya. Di nag-atrasan yung mga makikisig. Sabi nga, atrasan, nakita, lalaki, may maliit, may malaki, may maliit. Alam niyo, biglang mayroong narinig silang tumalon. Ang bilis! Tumalon! Nakita nila, tumalang mo, ang bilis Nakatawid dun sa prinsesa. Nakatawid dun sa mga hari.
umahon sa tubig. Sigawan yung mga tao, sigawan pati yung hari. Napasigaw. Sigaw na sigaw. Lahat sila, mayroong mga tuwan-tuwa, mayroong mga nagiiyakan, mayroong mga hindi malaman kung anong gagawin. Dahil sa sobrang mangha nila. Alam mo, kinausap ng hari. Sabi, grabe ka. Ikaw ang mapapangasawa ng aking prinsesa. Hingal na hingal yung ano? Yung isang lalaki, hingal na hingal. Kasi nilangoy niya eh. Ang haba ng ilog, tsaka maraming buhaya. Hingal na hingal. Sabi ng hari, ano masasabi mo ngayon na ikaw ang mapapangasawa ng aking anak? Sabi nung lalaki, sandali lang po, sandali lang. Ano masasabi mo? Sandali lang po. Ano masasabi mo ngayon at ikaw ang mapapangasawa? Bago ko po sagutin yung iyong katanungan. Sino tumulak sa akin? Tinulak lang pala siya. Nakita nyo? Saan nakapokus yung lalaki? Doon pa rin sa nagtulak sa kanya. Andun no? Andun yung premyo niya. Pero nakapokus pa rin. Sino tumulak sa akin? Galit na galit. So minsan sa buhay po natin, lalo na kung may magtatapos at taon, nakapokus tayo sa hinarap, pero nakapako pa rin tayo sa sakit na mapinagdaanan natin sa loob ng isang taon. Dahil hindi tayo nagtitiwala sa magandang plano ng Diyos. No? So, yun lamang po ang kwento. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, I hope na yung mga mensahe na ito pong istorya po ni Joseph na sa lahat po ng pinagdaanan ni Joseph, hindi siya bumitaw sa pangako ng Panginoon. At bandang huli, nakita naman natin na ang nakinabang unang-unang pamilya ni Joseph at ang ibang tao. Nagkaroon na reunion, nagkaroon na ligtas sila sa gutom. No? At napakaganda